Patuloy na namin pinupuri at pinapasalamatan ng Diyos sa iyong mga kabutihan sa aming buhay. Salamat po ang banal. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pinakayaan. Patuloy mo pinalakas sa aming lupang katawan upang magamit namin sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Na patuloy namin magawa ang iyong kalooban. Salamat din sa patuloy mo na pagpalakas sa aming pananampalataya. Purihin ka, Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pag-aralan sa mga oras dito. At iba namin mga samahin namin kasama, tulungan mo ito. Na sa masunod namin na pagtitipon o pagsasabahin sa Espiritu sa Tutuhanan, ay kasama namin sila. Pagpalain mo bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo. Amen. Amen. To the Lord, glory to God. Okay, mga kapatid, patuloy tayo magbulay ng mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan, mga kapatid, no? Praise God. Sa ating scripture reading, dito tayo magakuha sa ating pag-aralan, mga kapatid. Sa Filipos 2:5, na itong ating teksto. Praise the Lord. Na dapat, mga kapatid, sabi dito sa banal na kasulatan, tularan natin si Kristo. Praise God. No, glory to God. Sabi dito, magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano raw? Magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo. Ano ang nasa pag-iisip ni Kristo sa talatang ito? Yung pagpakumbaba. Yan. Yan ang nasa isip ni Kristo sa talatang ito. Ang pagpakumbaba. Mga kapatid. Nang subuhin siya ng Ama dito sa libutan, hindi siya tumanggi. No? Tinupad niya ang utos ng Ama. Kahit ito nangahulugan ng kanyang kamatayan sa krus. Lord, yan yung pagpakumbaba, mga kapatid. Kasi maliwanag ang sinasabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus naman. Guys, na siya bagamat na sa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bago sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan. Kapatid ko pa kung baba niya, nasaan yung Diyos niya? Hinubad niya ang kanyang kalagayan, no? Na pagka-Diyos, sinuot niya ang kalagayan na isang alipin. Mga kapatid, nasitulad siya sa mga tao. Pag sabihin nasitulad sa mga tao, hindi talaga tao yun. Na, sabi dito, mga kapatid, no? Buti bago sinugad niya, ito, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasunsungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kaniyang sarili na nagmasunuri hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus.
Praise God. Ang matinding pagpakumbaba ng ating Panginoon. Ang kanyang pagpakumbaba hanggang sa kamatayan ng kapatid doon sa krus. Yung pagsabi nito na magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo, ano yun? Yung pagpakumbaba. Mga kapatid. Nasa isip palagi ng ating Panginoong Isus ang pagpakumbaba. Mga kapatid. At ang kanyang pagpakumbaba, hindi basta-basta. No? Hanggang kamatayan doon sa krus. Imagine, anak ka ng Diyos, hari ka. Tapos, pagpunta mo dito sa lupa na nikalipin ka. Mga kapatid, hindi pa pagkapa ng ating Panginoon. Para tayo makatanggap ng kaligtasan. Praise God. At nag-iwan siya ng halimbawa na ating sundin. Ano yun? Pagpakumbaba. At yan tayo masubukan sa ating pagkumbaba kung tayo may pagtitiis. Yan kadalas subukan na kahit ikaw ay nagtitiis, nagpakumbaba ka na rin, mga kapatid. Kasi madali ka lang sabihin na nagpakumbaba tayo. Mga kapatid. Yan. Ngayon, nag-iwan siya na halimbawa na ating sundin ang kanyang mga. Sa unang Pedro, sa 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbanta dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. Yan, ano ba? Magsisunod tayo sa mga hakbang niya, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Na sabi ko na, dito tayo masubukan ang ating pagpakumbaba kung tayo mayroong pagtitiis sa paglilingkod sa Kanya. Kasi iba, mga kapatid, halimbawa sa mag-asawa, mga kapatid. Minsan, ang iba, no, sa ano lang, masarap lang, masaya. Pero kahirap, hindi na masaya. Hindi na makatiis. Mga kapatid, no? Yan ang dahilan na marami mga pamilya na naghiwalay. Kasi sinubok ang kanilang katapatan sa kanilang pag-asawa. Sinubok ang kanilang pagpakumbaba sa isa't isa. Hindi nakapasa. Iniwan isa, mga kapatid. Yan, no? Dito masubukan ang ating pagpakumbaba kung tayo mayroong pagsibig. Mayroong pagbaba. Si Kristo, ang daming tiniis niya para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang pagpakumbaba, sabi ko na kanina, hanggang kamatayan sa Diyos. Praise the Lord! Ay itong sabi dito, na magkaroon tayo ng pag-iisip nasa kay Kristo Jesus. Yung pagpakumbaba, mga kapatid. Mahirap ang ginawa ni Jesus Christ. Anak sa ng Diyos. Tapos, nagpakatao siya. Mga kapatid, nagtiis siya ng hirap. Dito, no? Glory to God. Sa mundo dito. Dahil sa ating mga kasalanan. Praise God. Yan. Magpakumbaba tayo, lalo na sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung tayo ay magpakumbaba, ang
ating Panginoon mismo ang nagsasabi, itataas tayo. Kung magpakumbaba tayo, itataas tayo. Pero kung tayo naman magpataas, kasi may mga tao na dahil magaling siya. Mga kapatid, nagpataas siya sa kanya sarili. Mga kapatid, ngayon, ang pataas, hindi pa mga kapatid. Ay si Kristo, nagpakababa, itinaas siya ang Ama. No? Purihin natin ang Panginoon. Glory to God, mga kapatid. Yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kristo. Ngayon, ugaliin natin ang pagpakumbaba. Kahit sa pababa sa iyo, pagpakumbaba ka pa rin. Mga kapatid. Kaya hindi natin tingnan ang ating sarili na tayo ay mataas. Mas mainam na tingnan natin palagi ang ating sarili na tayo ay sa pababa. Nakalagayan, kahit ikaw ay mataas. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Praise God. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Dahil biyaya ito ng Diyos atin, mga kapatid. Na tayo ay mayroong pag-iisip na gaya ni Kristo. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Ngayon, sabi nito, mga kapatid, no? Sa Santiago 4:10, mga pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kaniyang itataas kayo. Sino magtataas sa atin? Ang Panginoon. Hayaan natin ating sarili na ang Panginoon ang magtaas. Mga kapatid, no? Huwag tayo ang magtaas sa ating sarili, kundi ang Panginoon. Kasi maliwanag. Sabi nasa natin, mga pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kaniyang itataas kayo. Praise God. Kung ang Panginoon ang magtaas sa atin, mga kapatid, sigurado, hindi ka magpapa ang Panginoon. Kung manatili ka nagpakumbaba, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Ngayon na halimbawa, nagpakumbaba. Ang ating Panginoong Isus yung halimbawa sa pagpakumbaba. At sabi pa, mga kapatid, sa size o sa 4:6 ng Santiago, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yan, mga kapatid. Mayroon pa ng biyaya ang nalapakumbaba, mga kapatid. Praise the Lord. Ugaliin natin, mga kapatid, na palagi tayo magpakababa sa paningin natin. Praise the Lord. Yan. Kasi Diyos ang magtaas sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Kasi sa Diyos, ang nagpataas, ibababa. Pero ang napakababa, itataas. Praise God. Ay kung panagi ang tao nagpakumbaba sa kanyang sarili, kahit sa mag-asawa, kung may pagpakumbaba, walang away. Walang away, mga kapatid. No? Kung ang isa nagpakumbaba, purihin natin ang Panginoon. Walang away. Praise God. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang mainam natin gawin na tayo palagi magpakumbaba sa ating sarili. Hayaan na natin ang Diyos na siya magtaas, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Yan. No? Kahit mababa ang tingin natin sa isang tao,
Huwag tayong magpataas. Magpakababa pa rin tayo, mga kapatid. Amen. The Lord. Praise God. Kaya kung tayo magpakababa, sigurado, itataas ka ng Panginoon. Praise the Lord. Kasi may halimbawa eh. Si Kristo ang halimbawa. Nagbigay ng halimbawa upang susunod tayo sa kanyang mga hakbang. Urihin natin ang Panginoon. At sabi pa sa banal na kasulatan, ang nagpakumbaba, makatanggap ng biyaya. Mga kapatid, may biyaya. Purihin natin ang Panginoon ko. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Praise God. Glory to God. Dito sa Bible, may nakalipol ito na ang isa, obrador ng pulis. Ang isa naman, mga kapatid, taong makasalanan. Ito ang parisiyo na nalangit niya, mga kapatid. Na siya raw, ano raw siya? Mabuting tao. Yan, mabuting tao ako. Tapos sabi niya, nag-ayuno ako ng 2 beses sa isang linggo. Hindi ako katulad nito mo. Yung mga kasalanan, itong tao na mga kapatid. Sa kanyang panalangin, nagpataas siya sa kanyang sarili, mga kapatid. Hindi pinakinggan ng Diyos sa kanyang panalangin. Ang pinakinggan, mga kapatid, yung tao makasalanan. Kasi hindi yan siya makatingin sa langit, mga kapatid, kasi siya eh. No? Yan. Tingnan natin sa Lucas. Sa 18:10 hanggang pababa. May 2 lalaki nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Parisiyo at ang isa'y maniningil ng buwis. No? Praise God. Ang isa maniningil ng buwis, ang isa Parisiyo. Ang Parisiyo ay nakatayo at nanalangin sa kaniyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupit, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man na labang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-ayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ko kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadakutan ang kaniyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. 14. Sinabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kaniyang bahay ang tao ito na inaaring ganap kaysa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpakababa sa kanyang sarili ay matataas. Mga kapatid, 2.
Dalawang lalaki, sabay na lalaki. Ang Pariseo, sa kanyang panalangin, kapatid, okay na sana ang nagawa niya. No? Nag-aayuno siya, mga kapatid. Nagdadala pa nga ng ikahapong bahagi ito, kasi sa Israel, yan siya. Dala-dala ng bahagi. Mga kapatid. Pero bakit hindi siya pinakinggan ng Diyos? Ang kanyang panalangin. Kasi nagpataas sa kanyang sarili. Na parang perfect po siya na. At nilalait niya ang iba. Di ba nilait niya yung maninigil ng buhay sa mga kapatid? Yan. Glory to God. Kasi ang Diyos pa nakikita sa kanyang puso. Kung totoo talaga mga tuwid niya. Mga kapatid. Ay itong isa, sabi niya, mga kapatid, no? Inangkin niya, ako makasalanan. Inangkin niya makasalanan ka, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ano sabi niya? Mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Inako niya na makasalanan niya, mga kapatid. Nagpakababa siya sa kanyang sarili. Merong isa, anong sabi? Mga kapatid? Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupi, mga liko, mga pangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis nito. Tinuro ka niya. Mga kapatid, tinuro ka niya. Grabe, mga kapatid. Nagpataas sa kanya sarili. Yan. Binabasa ng Panginoon at ang isa-isip niya. Purihin natin sa Diyos, mga kapatid. Ngayon, ugaliin natin, mga kapatid, na palagi tayo magpakumbaba. Amen. God. Kaya kung ikaw magpakumbaba, madali ka magpasensya. Madali ka magpatawad. Mga kapatid, sa iyong kapwa na nagkasala sa iyo, madali ka magpatawad. Bakit? Nagpakumbaba ka. Pero kung nagpataas ka, hindi kita patatawarin. Ipakukulong kita. Mga kapatid. Yan. Ang iba pa nga yan, ang sabi, papatayin kita. Grabe mga kapatid. Pero si Kristo, kahit yun na ang ginawa sa kanya, mga kapatid, nagpakubaba pa rin. Amen. Lord. Marami siyang tinulungan. Di ba? Yung mga mayroong sakit, pinagaling ng Panginoon. Yung mga patay, binuhay na muli. Binuha sila sa loob. Mga kapatid. Pinakain niya ang ilang libo na mga tao. Libre. Babayas. Mga kapatid. Ang ganti sa kanya, tatlong baka. Ginagawa niya po, mga kapatid, ng mga tao, mga makasalanan. Ako mga ko talaga sa kay Kristo sa mga tao makasalanan. Mga kapatid. Tayo, nagpapasya, makasalanan natin. Napako siya dahil sa ating kasalanan. Kasi dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. Inako niya ang ating kasalanan at ipinako doon sa cross. Mga kapatid. Praise God. Glory to God. Yan. Sa kanyang pagpakumbaba, mga kapatid, tayo na walang kaligtasan, nagkaroon ng kaligtasan. Praise God. Ngayon sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat tayo magtapat sa paglilingkod sa Diyos. Kahit anong hirap natin sa buhay na ito, huwag natin iwan ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Kahit ang ulam mo, tuyo na lang, mga kapatid. O bagoong.
No? Ay tuyo na lang at pagbuong ang iyong ulam. Minsan asin na lang ang iyong ulam. Huwag mong iwan ang paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Huwag mong hanapin ang iyong buhay, mga kapatid. Kasi Diyos ang magbigay sa atin ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. Diba? Tingnan natin sa Marcos 8. Sa 8:35, mga kapatid. Ito ang paayag sa banal na kasulatan. Purihin natin ito. Yan. 8:35. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maiiligtas siya. Yan, mga kapatid. Praise God. Dapat ang buhay ka nasa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Huwag natin iwan ang Panginoon, mga kapatid. Kasi sabi sa masunod ng mga talata sa 8:36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng isang tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kaniyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay at ang buhay na sinasabi dito sa banal na kasulatan, hindi itong buhay natin. Kasi buhay natin hindi sa itutusok buhay. Yung buhay na walang hanggan. O wala sa iyong buhay na walang hanggan, maangkin mo pa ang sanlibutan, ikaw ang may-ari. Kung mawala sa iyo ang buhay na walang hanggan, kawawa pa. Mga kapatid. Kawawa talaga mga tao. No? Kahit panging mayaman pa sila. Mga kapatid, kahit pakapangyarihan pa sila. Kung mawala sa kanila ang buhay na walang hanggan, kahit pakintang kung kalimutan, walang pakinabang mga kapatid. Praise God, sabi ko na mga kapatid, kahit nag-ulam lang tayo ng tuyo at pag-uong, masaya tayo na maglilingkod sa Panginoon. Huwag natin iwan ang Panginoon, mga kapatid. Kapag iwan natin ang Panginoon, kung iwanan tayo ng Panginoon, wala na tayo magagawa. Totoo yan. Mga kapatid, wala na tayo magagawa. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Praise God. Glory to God. Ngayon, patuloy tayo maglilingkod sa Panginoon. Praise God. Dahil mahirapan tayo, mga kapatid. Patuloy natin paglingkuran ng Diyos. Kasi, tinawag naman tayo ng Diyos na mga mahirap sa mundo ito upang tayo ay maging mayaman sa pananampalataya. Mahirap lang tayo sa mga material na bagay, pero mayaman naman tayo sa pananampalataya. Tingnan natin sa Santiago. Santiago sa 2:5. Tingnan natin ito. Tingin ninyo, mga minamahal ko, kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana sa kaharian ipinangako niya sa mga nagsisilbi sa Kanya. Ano siibig sa Kanya? Mga kapatid. No? Ano raw? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana sa kaharian ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya, mga kapatid. Praise the Lord. Glory to God.
Yan. No? Anong sabi? Pinili tayo ng Diyos na nangalukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya. Ay, dukha lang kita mga kapatid, pero mayaman tayo sa pananampalataya. Makaptanta ang buhay na walang hanggan. Patuloy lang tayo magpakumbaba mga kapatid. Krishna, tanggapin mo ang salita ng Diyos na mayroong pagkakaba. Sapagkat ito ay itinanim sa iyong puso na makaligtas sa kaluluwa. No? Tingnan natin ha. Yan. Tingnan natin sa Santiago 1:21. Sabi dito. Kaya iwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Ano? Tanggapin, no? Tanggapin ang salita ng Diyos na mayroong kaamuan, mayroong kapakumbaba sa ating puso kapag ito makaligtas sa ating mga kaluluwa. Praise God. Kaya sabi ko na kanina, ugaliin natin mga kapatid ang pagpakumbaba. Purihin natin ito. Na kahit tayo nagtitiis sa mundo ito, na kahit tayo mga kapatid, no, may kahirapan sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag natin iwan ang Panginoon sa ating buhay. Praise the Lord. Glory be to God. Mga kapatid. Yan. Okay, pagtitiis talaga. Bago natin makamtan ang pangako ng Diyos, gawin natin muna kanyang kalooban na mayroong pagtitiis, mga kapatid. Tingnan natin sa Hebreo 10:36. Ito ang ating babasa, mga kapatid. Christian. Hindi basta-basta paglilingkod natin, may pagtitiis yan, mga kapatid. Sabi dito, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay masitanggap kayo ng pangako. May pagtitiis pa ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Bago natin matanggap ang kalooban ng Diyos, bago natin matanggap ang pangako ng Diyos, gawin natin muna ang kanyang kalooban na mayroong pagtitiis, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Ay kung wala ang pagpakumbaba, mga kapatid, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Wala kang pagpakumbaba sa iyong paligid, mga kapatid. Yan. No? Glory to God. Pero kung tayo mayroong pagpakumbaba, ano man ang mapagtitiis na ating tiniis kapag lilingkod sa Panginoon, masaya ka pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Praise God. May pagtitiis talaga pag lilingkod sa Panginoon. Tingnan natin si 2 Timoteo, mga kapatid. 2:12. Kung tayo'y managtiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikaila naman siya tayo. Kung tayo hindi makatapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakaila sa kaniyang sarili. Hanggang 3, mga kapatid. 2 Timoteo 2:12 hanggang 3. May pagtitiis talaga. Sa pagtitiis sa Diyos. Ay kung wala kitang pagpakumbaba, iwan mo paglilingkod mo sa Diyos. Makapatingin naman, hindi mo gusto ng Pero sa binasa natin kanina sa Marcos 8:35,
mga kapatid, ang wala, mawala ng buhay dahil sa ating Panginoong Hesus at sa magandang balita sa Ebanghelyo, magkaroon ng buhay. Ano nga buhay yan? Tunay na buhay. Yung buhay na walang hanggan. Amen. Lord. Kasi ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ang ating Panginoong Hesus. Praise God. Glory to God. Sapagkat siya ang buhay, mga kapatid. No? Siya ang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Lord. Nagtigis siya ng alam sa atin upang tayo, mga kapatid, balikan. Diyos niya ang pagpugis niya hanggang sa kamatayan doon sa krus, mga kapatid. Yan. Yan, pasalamatan ang Diyos, no? Na mayroong mga salita na tuturo sa atin, mga kapatid, no? Mayroong salita na tuturo sa atin na dapat tayo ay magpakumbaba. Lalo na sa mga anak, sa iyong mga magulang, magpakumbaba kayo. Huwag kayong magpakas. No? Magpakumbaba palagi, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Kay nakasulat sa banal na kasulatan, ang nagpakumbaba, itaas ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Glory to God. Yan, no? Pasalamatan sa ang Diyos, mga kapatid, sa umagang ito, sapagkat siya ay mabuti sa ating mga buhay. Praise the Lord. Glory to God.